Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang mga pahayag ni VP Sara Duterte sa Netherlands kahapon sa kanyang press con. Isa sa nakaagaw sa akong pansin ay yung sabi niya na nakakahiya na maging Filipino citizen. Sabi ko, bakit naman? Bakit mo ikahiya na isa kang Pilipino? Nabanggit talaga yan ni VP Sara sa kanyang salita. At tingnan natin, pakinggan natin ang kanyang mga pahayag at intindihin natin bakit nakakaya maging Pilipino ngayon. Related ito sa nangyari kay Pangulong Duterte, yung isinorender siya ng ating bayan. Okay, ito. So, nagbigay siya ng update tungkol sa birthday ni PRRD, mga kapatid niya. President Sara Duterte kung sino sa kanyang mga kapatid ang bibiyahe patungo sa the Netherlands upang mabisita ang kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa loob na ng detention facility sa International Criminal Court, sasalubungin ni former President Duterte ang kanyang ika-80 kaarawan sa darating na March 28. Kaugnay nito, plano ni VP Sara na i-apply ng permit ang kanyang mga kapatid upang madalaw sana ang kanilang ama sa kanyang birthday. Naantay ako kung sino sa mga relatives namin ang darating. So hindi ko alam kung makakarating yung aking mga kapatid. Ang plano ko ay i-apply sila lahat ng permission to visit. Kung hindi man kami payagan na sabay-sabay kami, ibigay ko na sa kanilang tatlo yung oras anong araw na yon para makasama nila ang aming papa sa kanyang birthday. Ayon sa Vice Presidente, sa ngayon ay maayos naman ang kalagayan ng kanyang ama sa loob ng detention center. Bagaman iniinda nito ang pananakit ng kanyang tuhod at likuran na anyay normal na sa edad ni former President Duterte. Personally, kapag nandoon ako, okay naman siya. Tinatanong ko siya kung meron siyang nararamdaman. Sinabi niya, nararamdaman ko ay natural sa isang matanda na tao na masakit yung tuhod, masakit yung likod. Meron siyang nararamdaman na sa lamig ba? So, nahihirapan siya mag-acclimatize. Kaya lagi siyang balot na balot. So far, wala siyang gana masyado kumain. Sinasabi niya, nag-request siya ng gatas at prutas at pinaabot namin yon sa kanyang doktor yung request. Samantala, muli namang binigyan diin ni VP Sara na kahiyahiya ang ginawang pagsuko yan na, ng Pilipinas kahiyahiya sa isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. Alam mo, nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon Nagiging, katatawanan tayo ng buong mundo na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga bansa. In fact, tayo nga sa loob ng Pilipinas, every time may OFW na convicted abroad, ginagawa natin ng paraan na magkaroon siya ng pardon para maibalik siya sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ng Vice Presidente na plano nilang mag-apply ng legal aid sa ICC para sa gagastusin sa legal team ni former President Duterte. Joanna, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Okay, so ang dahilan bakit nahihiya si VP Sara na maging Filipino citizen ay yung nangyari kay PRRD na isinurrender ng kanyang bansa. At kung ako yung tatanungin, to me, nakakaya nga, pinag-uusapan tayo ngayon ng buong mundo. Nagiging katatawanan tayo na isa tayong bansa na hindi marunong protektahan ang kanyang citizen, lalo na dating presidente. Nakakaya nga. Kabaliktaran ito nung panahon ni PRRD. Nung siya presidente, ang mga OFWs, ang mga comments nilang nababasa, very proud sila na maging Pilipino nung panahon ni PRRD. Kasi daw, ang mga dayuhan daw, yung mga amo nila, sabi nila, your president is good. I like your president. I like Digong. Mga ganun ba?
Kaya nakaka-proud maging Pilipino panahon ni PRRD dahil maraming humahanga sa kanya. Kabaliktaran ngayon, itong administrasyong ito, na ilagay tayo sa kahihiyan dahil nga anong klaseng bansa ito na isinorender niya ang kanyang citizen, dati pang presidente. Ano pa? Isa pa, ito in fairness to our pambansang kamao, Manny Pacquiao, nung hindi pa siya pumasok sa politika, every time nalalaban siya sa ring, nakaka-proud maging Pilipino. Manalo man siya o matalo, basta Pinoy, talagang namamayagpag ang dangal ng Pinoy. Namamayagpag yung naiwawagayway ang ating bandila nung ang ating pambansang kamo lumalaban para sa bayan. Iba na ngayon. Dahil napasok na siya sa politika, iba na yun. So, ano yung kanta? Ako ay Pilipino, ang dugong maharlika, likas sa aking puso, adhi kaing kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Bigay sa aking talino ang tiyang laan, sa katutubo ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Taas noo pa ba tayong mga Pilipino? Itong nangyayari sa ating bansa ngayon. Panahon ni Marcos Sr., yun. Very proud maging Pinoy. Marcos Sr. Kaya, ayun, nabuhay o naisilang yung kanta na ako'y Pilipino, panahon ni Marcos Sr. Ito, panahon ng Marcos Jr., wala na. I agree with BP Sara, nakakahiya maging Pilipino sa ngayon. Sana maibalik yung dati. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating mga videos. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig sa Bukidnon. Dahil ang sweldo ng channel natin, binibigay nating tulong sa Talandig. Namimigay tayo ng yero at pako para maayos, ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Huwag mo na ni si tatay, ang natagaan o gero. Tay, tagaan na gid ka gero. Apil si Brenda. Apil. Pwede ito mga interview. Lipay kayo siya nga natagaan na mong sin. Oo. Oo. Og mo na ni ang balay ni tatay og ni nanay nga natagaan sila og gero. Maayo na gyud ang ilang balay karon kay mag-atop naman sila. Kay tungod luoy na mangud kayo sila ani og mag-ulan. Oo. Mag-atop na dayon siya karon. Oo. Oo. Og karon kol, unsa inyong maistorya kol nga matagaan na mo og tatagaan na mo gero, maka-atop na mo, mawala na ning inyong atop nga bolsot na gyud kaayo, unsa inyong maistorya? Kami sa Ginoo og sa kuan sponsor aning Oo. Ang una gyud pasalamatan nato ang labong makagahom kay Oo. siya ang naghatag. Labaw pa gyud ang
sponsor aning Nagtabang. nagtabang. Pasalamat sa ninyo. Salamat sa mi og labi na gini mo. Kay Mm. di man sa may maka dapat mo ginabang kung wala mo. Lagi call. Kamo gyud may kuan. Mm. Kana nga Mm. So, salamat ko sa Ginoo nga dunay nakakita sa inyo nga sa inyong pagpuyo din ani nga inyong balay tulo na gyud in taon. Pila na ni siya? 77 eh. Aw, Kay 87. 87. 1988. Aw, 88 day. 1988. 88. Naman ko'y bata nga 1988. Abot na ni siya og kapin 20 ka tuig. Sobra. Una pa ni sa ilaha diyo. 1988. 25 na meron. Kami pa 25 na diri. ni. Unya dugangan og 13. Oo. Pila? 25 dugang 13. So, 38 Oo. katuig. Dugay na gid kaayo. 38 katuig. Lagi. So pila na day ay ang imong edad call? 66 na ko. Oo. So pwede ra day mag-angkol ko di sa ko magtatay kay bata-bata pa di ay. Oo. Sige. Muna ni ay. Salamat gid kayo. Oo, sige, salamat kaayo. Mo man nga ang grasya lagi di nato damhon ba. Oo, sa panalangin sa Ginoo. Oo. Kisa may magdahom god nga. Oo. Sa una nakadawat ang uban wa malang napud mi. Oo. So karon nakakuha Uban na. lagi nagbubulbol. Nawa sila maapil. Unsa kung wa man sila maapil sa interview? Oo, so karon natagaan naman mo inyo ha. Oo, sige. Magampo lang ta sa Ginoo sa panalangin. Oh.